So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. May tagas po ba yung motor nyo sa parte magneto? Magpalit na tayo ng magneto kit kapag ganyan yung issue mga boss. At ang una ko lang ginawa dyan, tinanggal ko muna yung 17mm na nut, tapos gagamit tayo ng puller ng Panti MX155 para mahugot natin yung kanyang magneto. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, pasya lang po kayo dito sa Pulo Hermoso Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo, o pwede nyo po ako message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. At dito sa ating parte ng ating stator, sa stator plate may tatlong 8mm na bolt yan. So tanggalin na muna natin yan. Mga padreng, kapag magpapalit po tayo ng magneto kit, ang advice ko po sa inyo, dapat original para hindi po siya tumagas. So mahirap po kasi pag local lang, tumatagas din kaagad. So yan yung na-experience ko. Kaya kapag nagkakabit ako ng magneto kit, sinisigurado ko na original yung kinakasa nating pyesa para hindi pa ulit-ulit yung ating trabaho. Tinanggal ko na nga pala yung oil seal dyan sa gitna. Eto, susungkitin ko yung o-ring dito sa parting gilid na to. Mga padreng, kapag nagpapalit tayo ng mga o-ring, oil seal, siguraduhin nating malinis yung bawat pyesa para pag kinasa natin ng panibagong pyesa, malinis madaling isalpak, malinis at iwas na rin tagas. Mga padreng, kapag nagkakasa tayo ng magneto kit, huwag natin kakalimutan na gumamit ng grasa. Itong grasa kasi nakakatulong ito na kapag sinalpak mo siya, smooth na smooth, walang sabit, hindi masisira, at nagpapatagal din siya ng buhay ng o-ring tsaka ng oil seal ng parte ng ating motor. So ayan na nga, nakabit ko na yung o-ring ng ating stator plate. Ang isusunod natin dyan, yung oil seal sa gitna. Kapag nagkakasako nito mga boss, may spring po yan. So kailangan nyong putulan yan para lalo siyang humigpit at talagang hindi tatagas. So gagamit lang ako dyan ng long nose. So ano naman pwedeng pamutol, pwedeng cutter. So ang puputulin natin yung hindi matulis, kasi matulis, ayun ang ibabalik natin. So ayan ang papasok uli dito. So huwag tayo magkakamali na magputol po nito. So ang puputulin natin yung part na malapad, hindi yung matulis. So ganyan lang, nabalik na natin at pwede na natin ibalik dito sa kanyang oil seal. At isusunod natin dyan mga boss, huwag natin kalimutan na gumamit ng grasa. Grasayan na muna natin bago natin isalpak yung oil seal. At itong grasa, nakakatulong siya sa pagpapatagal ng buhay ng ating mga oil seal, o-ring, kaya huwag natin tipirin. Kailangan natin lagyan yan para smooth na rin sa kanyang pagpasok. Sa simple kasi mga tagas o tulo, leakage ng ating mga motor, napakalaking epekto sa ating makina sapagkat pwede itong matuyuan, magbawas, mawalan ng supply yung ibang parte ng ating motor. Kaya napakaalaga na walang tagas. So pag nag-leak nga dito sa parting magneto, so yan ang mga pinapalitan natin, yung ating magneto kit. So bali 4 na piraso yan, 2 pala yung nakakabit natin, isang o-ring tsaka isang oil seal. Siguraduhin natin mga boss na kapag ibabalik natin, siguraduhin nating malinis, dahil kapag madumi yan, posibleng tumagas din yan, makalangan, makalsuan. So tanggalin na muna natin itong shafting ng ating cam gear. Gagamit lang ako dyan ng pliers at hilain lang natin ng paikot-ikot na ganyan para lumabas. May washer po yan doon sa loob. Ingatan nating malaglag para hindi tayo mahirapan dumukot in case na mangyari po yon. So tanggalin na muna natin yung o-ring dito sa part na to, ito sa kanyang shafting. Tapos linisin natin, grasahan, tapos ikabit na yung panibagong o-ring. Mga boss, kung may MX155 kayo at may leak dito sa parte magneto, so palit magneto kit, sundan nyo lang yung video. Napakadali lang naman na ikasa tong mga piyesang ito mga boss. So wag natin kakalimutan na gumamit ng grasa. So ito yung nagpapatagal ng buhay ng ating bawat part. So linisin na muna natin yung paglalagyan yan. So ayan, pwede na natin ikasa yung pinaka-shafting ng ating cam gear. So itulak lang natin o pitik-pitikin natin ang T-wrench. So papasok naman yan at malambot lang naman. So ayan, ganyan lang naman mga boss. Mas mainam na kapag nagtatanggal tayo ng magneto, naka-top dead center yung ating piston. Ito, sunod na natin yung kanyang push plug. Tanggalin lang natin. 10mm, may washer yan, kabilaan. So hilain lang natin ng pliers. Mga padreng, ito nga palang push plug. Ang purpose ito, siya yung tumutulak dun sa ating signal bearing
upang mabawasan yung vibration ng ating makina. So tanggalin na muna natin tong o-ring at palitan na natin yan ng panibago. At wag natin kalimutan na grasahan mga boss, kasi dito sa part na to, sa may push plug, ito yung pinakamaselan na parte sa pagkakabit nito. Hindi dapat minamadali. Salitan, pukpok, higpit, pukpok, higpit. So wag natin mamadaliin na higpitan agad. So pwedeng sumipak yung ating makina. So ayan na, grasahan na natin at pwede na nating ikasa yan. 10mm yung kanyang bolt. May washer po yung bolt. So ayan, may washer. Harap at likod. So pwede na natin isalpak yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin salpak kasi napakaselan po niyan. So ang gagawin lang natin, konting higpit, pakagatin na muna natin. Pukpok, pukpok, higpit, pukpok, higpit. So salitan lang mga boss, wag natin madaliin. So medyo matagal lang yan kasi dahan-dahan lang natin siya kinakasa. Para sa akin, lahat ng bagay mga padreng, hindi dapat minamadali. Kalimitan pag yung nagmamadali, nagkakamali. So grasahan na muna natin tong parte na to para pag binalik natin yung stator plate, smooth na smooth at hindi masisira yung ating mga o-ring, oil seal. So kabit natin yung spring. Kabit na natin to ng smooth at tornilyoan natin yan at siguradong okay na yan at hindi na yan tatagas mga boss. Ba? Bigay ng Diyos yan. So yung mga boss, nakita nyo naman sa video kung paano tayo magpalit ng magneto kit. So pag nagpapalit po tayo ng magneto kit, siguraduhin po nating original para hindi po paulit-ulit po yung ating trabaho. So yan yung nakita nyo yung oil seal, pinutulan natin. Tapos sa pagkakasa, dapat huwag po natin tipirin, grasahan natin yan para pag pinasok, smooth. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lang kayo, pasya lang po kayo dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabi lang po ako mismo ng tulay. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. And may-ari ng motor, si Mama. Shout out kay Mama. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.